So, ayan nga po, mag-start po tayo dito sa my PHP My Admin. So, dito makikita po natin yung database name, which is ilalagay po natin is yung UAP and then create. So, pagka-create po natin dito, makikita po natin yung table name and ilalagay po natin dito is yung student at number of columns is 4. So, dito naman po, makikita na po natin dito yung 4 na table na nilagay po natin. And dito po, sa table na to, ilalagay po natin dito yung student ID, student name, email, and age. And sa type po, ilalagay po natin dito sa tapat ng student ID is int, sa student name is varchar, ganun din po sa email, varchar din, and sa age is int. And dito naman po sa length or values ng mga nilagay natin dito, ilagay po natin sa student ID is 11, sa varchar is 100, sa email is 110, and age is 3. And ilalagay po natin dito sa null index is primary. And then, pagkatapos na pong ma-fill up ang lahat yan, click po natin yung save. And dyan, makikita na po natin yung mga nilagay natin, which is student ID, student name, email, and age. Ngayon, so pagkapunta po natin dito, makikita po natin dito yung insert. Click po natin yan. And ilalagay na po natin dito yung student ID, student name, email, and age. Kumbaga yung student data or student profile. Ilalagay ko na lang po yung pangalan ko, which is Nestle. And sa email, ilalagay ko po yung email. Age is 22. And then, click po natin yung go. So, yan, napunta na po tayo dito.